tahanan nagsisimula ang unang edukasyon ng isang mag-aaral. Ang mga halimbawang ipinapakita ng mga magulang ay pundasyon ng mga disiplinang dapat matutunan. Tungkulin ng paaralan bilang ikalawang tahanan na palakasin at dagdagan ang mga leksyon na unang natutunan sa tahanan. Samantalang ang pamayanan ang sumusubaybay upang hubugin ang isang individual na maging mabuting mamayan ng isang komunidad. Ngunit, sa kalagayan ng mga kapwa ko kabataan na ito na itinuturing na pag-asa ng bayan, nasaan ang pundasyong natutunan mula sa tahanan? Nasaan ang pinalakas at dinagdag na leksyon ng paaralan? Nasaan ang gabay ng pamayanan? Sino ang dapat singil? Sino ang responsable? Yosi Kadiri. Cigarette smoking is dangerous to your health. Ito ay ilan lamang sa mga babala na nagpapabatid ng masamang dulot ng paninigarilyo sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang paninigarilyo ay isa sa mga nangungunang sanhi ng mga nakamamatay na sakit. Sa kabila ng mga babalang ito, ay marami pa rin ang tumatangkilik ng iba't ibang uri ng sigarilyo sa merkado. At ang kamangha-mangha at ang kapula-pula ay pabata ng pabata ang mga nahihilig dito. Napapansin na sa iba't ibang pagkakataon ay makikita na malaya ang isang kabataan na manigarilyo sa publiko. Tulad sa video na ito, mapapansin na ang paninigarilyo ay nagiging pampalipas oras habang naghihintay sa sasakyan. Sa isang kalapit na tindahan ay ilang kabataan ang namimili ng sigarilyo. Ang tindera ay tila hindi alintana ang edad ng mga namimili at ang basta sa kalusugan ng mga kabataang ito. Makikita sa umpukan ng mga kabataang ito ang latparang paninigarilyo. Mga magbabarkadang tila lulong na sa usok na kanilang hinihitlit at binubuga, mawaring pinaglalaroan pa nila. Sa ganitong mga uri ng pagkakataon ay lalong lumalakas ang impluwensya ng paninigarilyo na para bang wala silang pakialam sa mga panganib na dulot nito sa kalusugan at sa ating kalikasan. Ang mga pangyayaring tulad nito ay mahirap nang iwasan para sa mga menor de edad na hindi na mapigilan ang bisyo ng pagyoyosi. Ngunit, sino nga ba talaga ang may pananagutan sa pagkamaling ng mga kabataan na ito sa yosi? Kakulangan na nga ba talaga ng ating gobyerno? Yosi Boy, tila nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili ang paghit at ang pagbuga ng mga kabataang lalaki na ito. Hit-hit buga, hit-hit buga, kahit saan. Ang kabataang ito ay malayang nakakaikot sa komunidad habang bitbit ang isang sigarilyo na tila walang nakakatanda na maaaring pumuna sa kanya. Sa tahanang ito, mapapansin ang mag-ama na tila ba walang responsibilidad ang padre de pamilya sa ginagawa at kapakanan ng sariling anak, na sa halip na bawalan sa pagsabihan ay kinukonsinti pa at nagsisilbi pa siyang modelo sa mga anak sa larangan ng paninigarilyo. Ito na nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanilang mga anak? Upang magkaroon ng malinaw na pananaw tungkol sa epekto ng paninigarilyo, kami ay dumulog kay Dr. Romeo Cristal at ayon sa kanya, kasi sa ganyan nila sa mga teenagers, kasalukuyan palang magbibigay ng mga katawan. Ayun, tulad niya, kasalukuyan palang ay lumalaki at nagpo-form ng iba-ibang health at organ system sa atin. Kaya, kumbaga, hindi pa siya tinatawag natin mature. Kumbaga, papunta pa lang doon. Kaya, kung sa kanyang state ay ma-expose na rin sa pagka ng sigarilyo, mas makakadala
amin sa inyo kaysa sa mga adult na yung kanilang resistensya o immune system ay ready na. Meron po ba sa mga sakit po na pwede po natin makuha kapag po kami ay nanigarilyo? Meron po ba din na nakakamatay sa mga pag-apos sa mas bata po nila? Ay, oo. Kasi karaniwang na-apekto niyan yung respiratory system, yung lungs, no? Kaya hindi lang yung mula sa bibig, lalamunan, hanggang sa baga. Usually, ang mga delikado dyan, ma-expose sa smoking, magkaroon ng halimbawa pneumonia, bronchitis, infection sa baga, infection sa lalamunan. Pagka nagkakaroon ng pneumonia, yan ang delikado. Na-spread yung kanya, yung namang mga matatagal na problema tulad ng hihina ang baga, magkakaroon ng pulmonary tuberculosis, ito pa rin kanya, pwede tulad ng cigarette smoke sa batang edad. At kung nagtagal na ang pagsisigarilyo, mag-accumulate kasi ang epekto niya. So, pwede rin magkaroon ng delikado. Diba Doc, meron lang po tayong lifespan po mga tao. So, sa pagkakasabi niyo po, parang kung magkakaroon po siya ng sakit na tulad ng mga yun, dahil sa pagnigarilyo, hindi po yung lifespan ng mga tao na sabi ko certain classificator. Oo, totoo yun. Kaya nga mayroong 60 tungkol yan na ang naninigarilyo hindi tumatanda. Kasi dahil sa mga pagkakaroon nila ng matitinyong sakit, maaga sila namamatay. Ano naman Doc, yung para sa inyo po, ipapapayo niyo po, yung gusto niyo po iparating para sa mga bata pa lang naninigarilyo na? Ang maipapayo ko sa kanila, habang maaga pa, ibigin na nila. Kasi yung mga magiging komplikasyon ng side effect, mapiprevent naman yung titigil sa mga. Kinapanayam naman namin ang punong guro ng Hermosa National High School na si Miss Priscilla Doronila ukol sa mga hakbang na isinasagawa ng paaralan upang ilayo ang mga kabataan sa paninigarilyo. At ayon sa kanya, Bilang head po ng paaralan na ito, ano po ba yung mga hakbang na nagagawa niya? Ano pong mga hakbang po na ginagawa niya para po matupo yung pong mga batang naninigarilyo? Usually, meron tayong 3 levels of discipline dito sa atin. So, first offense sila, kailangan mag-usap sila ng advisor niya, i-cancel siya ng advisor niya. Pag matigas pa rin ang ulo niya, second offense niya, so tawagin na yung magulang. Tapos, yung canceling ulit, tapos yung kasulatan. Tapos yung third time, sa akin na yun, sa guidance, ang mangyayari ay papatawag ko yung magulang at magbibigay na ako ng ultimatum. Usually, ang ultimatum ko, pag umulit pa siya, ang mangyayari ay aalisin siya sa listahan. At usually, mga estudyante ay matatapos na mga aalis sa listahan. So, nare-reform naman po minsan. Ngayon, may mga pagkakataon, sinasabi ng magulang na hindi ko na mapigil yung bata. Wala, parang hindi ko na siya ma-disiplina. Pagka ganun, ang sinasabi ko, siguro, dahil kayo mismo magulang, hindi niyo makontrol yung anak ninyo, hayaan na natin masunog yung baga ng anak ninyo, pero huwag niyang gagawin ang paninigarilyo dito sa paaralan. Pero, just the same, pinapansin ko pa rin yung magulang na dapat sila ang mas nakakaunawa ng masama yung bata sa kanyang kabataan ay maninigarilyo na. So, meron mga magulang na papahiya at nakikinig ngayon sa pag-follow up natin ng mga ganyang kaso, pero naman nare-reform, pero meron namang hindi, talagang sa labas, patuloy pa rin sila mag-i-smoke. About ma'am, kapag po ma'am, meron na po ma'am umaabot sa level nyo, yung po hindi na po makontrol ng advisor, hindi na rin po makonsabíhan ng guidance, umaabot po sa level nyo yung pagka-counseling po sa kanila, sa kakasama po yung sa mga magulang nila. Ano po ba yung pong kalimitan na dinadahilan nila sa inyo? Bakit po sila natutunan? At bakit po engage na engage? Usually,
yung mga batang ganyan, yung hindi masyado silang nasusubaybayan ng magulang, yung sa mga working parents, o kaya naman, masyado silang nababarkada dun sa mga naninigarilyo, and in fact, yun ang usual yung sinasabi nila, na-influence sila ng barkada nila, ay gumisa may mga isolated case, yung ginagaya nila yung tatay nila, kasi chain smoker, yung mga ganun. Kaya, ewan, masyadong mabiwara yung problema na yan, na ewan ko kung ano pang magandang gawin. Pero yun, yung ini-implement natin system ngayon, meron namang, actually sa ngayon ay ilan pa lang naman yung nahuli, at pinapasubaybayan natin mabuti, at ano naman, hindi naman sila nagbabiolate pa. Yun ang time na yun na nahuli, yun pa lang. So, Ma'am, maraming salamat po sa information. Gusto naman po namin ngayon na hingin yung kung gusto niyo pong ipabatid na mensahe para po sa mga bata na patuloy na naninigarilyo kung bata po talaga nagsimula. Okay. Yung sa eskwelahan, marami mga subject areas na pipili up yan, yung mga hazard, no? O kaya yung mga disadvantage ng mga nag-smoke. Dapat yun, kung talagang ang bata ay gusto niya lumabang kanyang buhay, dapat i-avoid niya yan, smoking. At sana, yung mga magulang din, dahil sila yung dapat na nakakaalam ng mga whereabouts ng kanilang anak, sana pagtulungan para talagang sa right age, doon lang mag-smoking bata. Sa buhay kabataan, napakaraming daang sakasama ang maaari natin tahakin. Nandiyan ang daan patungo sa bisyo o ang landas patungo sa malusog at malinis na pamumuhay. Ang tahanan, komunidad at paaralan ang maaaring maka-influwensya sa isang kabataan upang malulong o malayo sa di mabubuting gawain tulad ng paninigarilyo. Ang tahanan ang maaaring may pinakamalaking impluwensya sa isang kabataan kung magiging responsable ang bawat miyembro nito. Ngunit, kung ito ay magiging mahina, maaaring ang komunidad ang maka-impluwensya dito. Ang paaralan naman ay pinipilit punan ang mga pagkukulang ng mga magulang sa paghubog ng isang kabataan. Ngunit, sa bandang huli ay kabataan pa rin ang magdedesisyon kung anong habang landas ang kanilang tatahakin. Magsisindi ba siya upang makahit at buga o pipili tumanggi at umiwas dito? Sa kapwa ko kabataan, sana hindi tayo matulad sa larawang ito.